Siya po ang founder ng Comic 5-0. Please welcome on stage ang batang gapo, Mac Navarez! Ready na ba ang Olonga po sa stand-up comedy? Yes. Ang Olonga po ay very ready na for stand-up comedy. Ang problema lang ay hindi lang sila aware. Bakit? Yun lang yung problema. Matagal natin ginagawa ang stand-up comedy shows. Maganda ang reception ng mga taga-Olonga at taga-Zambales pagdating sa mga stand-up comedies. In fact, noon, kung maalala mo, parang 2012 natin sinimulan yung scene natin noon, may mga veteran comedians from Manila na sinasabi nila, ang Olonga po ay parang, ang mga term nila, G-spot ng comedy, di ba? Comedy mecca. So, coming from mga veteran comedians, yung ganong klaseng compliment, ibig sabihin, yung audience ng Olonga po, very ready na for stand-up comedy. Hindi lang sila aware na merong stand-up comedy scene. For example, parang ngayon, meron po kaming open mic. So, basically, tinetest namin yung mga jokes na sinulat namin. Pinapractice namin yung mga jokes namin para mas maging effective siya. That way, kapag effective na yung joke, gagamitin na namin siya dun sa mga paid shows kung saan nagbebenta kami ng tickets. But to answer your question, ang stand-up comedy is mainly expressing your utang inang mga daan. Talaga bang jokes? Ayos na. Sakto lagi. You know? Express yourself, pare. Para nag-start yung Comic 5-0, 2012 nag-start ang stand-up comedy scene natin dito na Comic 5-0. 2012, baliw tayo na parang magugunaw daw yung earth eh. According to Mayan calendar, kailangan bago magunaw yung mundo, meron tayong gawin na something different or something new. So, doon natin sinimulan yung stand-up comedy dito sa Olonga po. And then, nag-start nang pumasok yung mga local stand-up comedians natin nagtatry ng stand-up comedy. At the same time, sinuportahan tayo ng mga veteran comedians from Manila. Ito, hindi na siya uminto. Ngayon, hindi naman marami yung mga artists natin nag-perform with us. Pero, masasabi ko na yung Comic 5-0, may mga solid performers or solid stand-up comedians tayo dito sa Olonga po na working really hard, no? Anong year na? 2025? Man, 13 years na ginagawa natin ngayon, tapos hindi nawala. And we're still trying. Hindi ko pwede sabihin yung word na thriving, pero we're definitely still here. Still here, motherfuckers. Yes. Dami na, man. Pucha. Ang pinaka-unang-una na comedy room na pinag-performa namin noon sa Cafe Baluga. Dito yan sa Pag-asa, sa Olonga po. Sila yung unang-unang tumanggap sa amin kasi nag-ikot-ikot kami sa mga bars. Oh, may stand-up comedy kami gagawin. Oh, so gay kayo, no? Hindi po, ibang... So yun yung panahon na hindi pa talaga aware yung mga tao, even yung mga bar owners kung anong klaseng stand-up comedy yung ginagawa namin. So, yun. Na-educate namin sila through the support din ng mga veteran comedians natin from Manila. Dinala na sila dito, nag-perform sila, na-realize nila na, okay pala yung ganitong klaseng stand-up comedy. And then, from there, the rest is history. Sa tingin ko sa isang stand-up comedian, kapag medyo tumagal-tagal ka na, sa amin, isa yan sa mga goals or kailangan naming gawin. Kapag matagal ka na stand-up comedian, bumuo ka ng 1 hour special. Ibig sabihin yun yung lahat ng jokes mo, pagsasama-samahin mo into a one show, which is a 1 hour special show. Sa tingin ko, para mag-special ka, there's 2 questions na kailangan mo sagutin kapag stand-up comedian ka. Number 1, do I want it? Gusto mo ba talaga? Can you pull it off? Kaya mo bang bumuo ng 1 hour special na comedy na from the very beginning up to the end, nakakatawa ka? So yun yung first challenge. Number 2 question na kailangan mo sagutin, do I deserve it? Deserve mo na ba na gumawa ng special? Ano yan? Gaano ka nakatagal? Gaano ka nakakatawa? Yung experience mo. Pero ako, if I'm gonna answer that question, I think I deserve it. Kasi yung experience natin, natagal natin itong ginagawa, and we've already proven ourselves sa iba't ibang lugar, parte ng Pilipinas or even sa ibang bansa. Kaya natin siya ginagawa locally, dito sa lugar natin sa Olonga, Zambales, para, syempre, para makita rin nila na, nag-exist pala ito dito. Nakakalungkot, men, na ginagawa natin to outside Olonga po, outside Zambales, tapos dito sa sarili natin lugar, unaware sila na meron tayong eksena na gano'n. So yun yung nakakalungkot. Kaya we're really trying our best. Comic 5-0 is really trying their best, our best, para ma-recognize ang stand-up comedy as an art form. So yun, mga kapwa Batang Gapo, Olongapeños at mga kapwa Zambaleños, no? So sana masuportahan nyo, panoorin nyo
Itong aking comedy special na in-upload dito sa YouTube, okay, binibili ng ibang ng mga ibang platforms, pare. Sabi ko, hindi, ayoko ng mga ganyan pa. And then, in-upload natin sa YouTube. This is my first time. Actually, ito yung kauna-unang stand-up comedy special na record ng isang Olongapeño at isang Sambaleño. So, sana masuportahan nyo. Susunod nitong mga videos na to, yung mismong show na. So, sana pinanood nyo itong short intro namin. So, maraming salamat. And kita-kits tayo sa mga shows sa Olongapo at Zambales. Siya po ang founder ng Comic 5-0. Please welcome on stage ang Batang Gapo, Mac Navarez! Wow. Ako po si Mac Navarez. Magandang gabi po. Thank you for coming out. Ako po yung maliit na stand-up comedian na lagi ko ginagawang joke. May mga kahit po ba ako dito? 5'3" pababa? Meron? Ayos tangin ninyo. Ako lang, bandang muli. Mahirap pong maging maliit. Alam niyo, ito problema ko. Growing up sa school, kami laging nasa unan sa pila. Alam mo yun? Sabihin mo na, di ba lahat ng maliliit, makukulit? Napansin nyo? Lahat ng kaibigan natin 5'3" pababa. Ang lilikit niya, alam yun? Dahil hirap patahimikin. May technique, alam ko, sasabihin ko sa inyo ngayon. Alam mo sasabihin mo sa mga yan para tumahimik? Sabihin mo, find your height. Pag narinig namin yan, it will take us to our darkest past. Elementary high school days sa flag ceremony. Alam mo yun? Pag sinabi ng teacher, okay kids, find your height. Yung mga kaklase ko nagpapatangkaran pa, alam mo yun, susukatan pa. Never ko pang natry yan. Ang inidiretso ka agad ako sa harapan. Sumunod ako dahil ang alam ko, eskwelahan, hinanda tayo sa tunay na buhay, tama? Tumanda na ako, meron na po akong 2 anak, hindi ko pa rin nakita yung application ng Find Your Height. Tangina, how I wish applicable yan kung magbayad ka ng bills. Find Your Height, di ba? Mga SSS, mga gano'n. Ano po ng SSS, pa-foreign line lang po, no? Tapos Find Your Height. Yes! Excuse me po, excuse me, sorry. Uy, ang tangkad Para si Ting? Ayos O, doon ka sa likod, gagong tangkad mo Tangkad, bobo. Even nung high school, ako pa rin yung pinakamaliit. And for some reason, lagi ako niyayang sumali sa cheering squad. Ang babae lang yun, syempre, ayoko lalaki ako tama? Puta, nagbulat ako sumunod na eksena. Tangina, hinahagis-hagis na ako sa area. Kung ano na nakikita mo, bubong ng kantin. Tunog na gagamba sa puno ng mangga. Teacher, nakakatakot to Pwede mo ba talaga sa lalaki to? Tsaka kailangan po ba talaga nakapalda ako? Pag nakikita yung brief ko alam mo yun? Pero may matanda na ako, nakita ko na po yung benefits ng pagiging malita. Meron po akong 2 anak. I'm so fortunate, hindi ko sila naging kahit. Matatangkad po sila sa akin. Alam mo yung benefits? Puta, ang tipid. Ang tipid sa damit. Oo, kasi mga pinagliitan nila, puta ako na yung sumusunod. At ang lambot sa katawan ng moose gear. Oshkosh bigos, ay! May cottony feel. Mahirap din ganito pag maliit ka lang kasi unfair minsan ang bus. Yung victory na yan, di ba? Minsan papara ka, sasabihin nila, tayuan na. Sabit daw. Sabi ko, sige, maliliit na ako Sabit na ako. Hindi naman gano'n itsura ko doon sa loob Nakaganon ako Ako lang yung nakatayo sa bus na hindi nakasahid yung paa sa sahig. Alam mo yun? Bakit ka naman parang driver? Hirap mag-balance. Lahat po ba sumasakay ng bus? Nakasakay yan ng victory? Lahat naman nakasakay ng victory? Yeah. Years of victory terminal natin, di ba? Iinit. Daming tao, minsan siksikan, especially pag holiday. Ewan ko kung napansin nyo every time na bibiyahe tayo, meron tayong kasama, last minute, kung kailan aalis na yung bus, doon siya may kailangan gawin. Di ba? Paalis na yung bus, di ba? Shit, naiihi ako. Pakisabi sa driver na babalik natin ako. Ano yun? Tapos may iiwan ka doon sa loob ng bus, di ba? Sa bintana. Tapos mapapansin mo, puta, umaanggar na yung bus. Alam mo yung panic? Magpapanik ka doon di ba? Kuya, may kasama pa po ako. Yan yung mukha na ayaw mo ginagawa ng mukha mo. Alam mo yun? Walang papogi, talagang panic and fear lang. Kuya, may kasama pa po ako. Alam mong sakto lang yung pamasahe. Alam mo yun? Tapos pag tingin ulit sa bintana ng bus, puta
parang, shit! Ang nakakahiya. Optical illusion ang puta. Nakatingin mo ba yung driver? Parang ako may naiiya. And yeah, kaka-birthday ko lang last November 15. I just turned 40, no? Oo, masaya yan. Hindi kayo yung pakiramdam ko. Alam niyo dati, nung bata tayo, kung maalala niyo pa nung bata tayo, di ba? Meron tayong mga uncle, tito, lolo, tatay, na parang sila yung matanda sa paningin natin. Di ba? Na-realize ko, ako na pala yun. Ako na yung matanda sa batang paningin ko noon. Sa mga bata ngayon, ako na yung matanda. At may nakukuha na akong expressions ng matatanda na I'm sure most of you are familiar. Ano yung expression na yun? Yung ano? Nakta! Familiar? Narinig niyo yan? Di ba? Nakta! Yung mga nataas pa yung damit ng mga tatay. Nakta! Sila yan, di ba? Alam niyo ba ibig sabihin ng nako? Ang ibig sabihin niya, may problema ka pero wala akong pakialam. Yun ang ibig sabihin doon sa word na nako eh. Di ba? Tsaka laging walang positive na next ng nako. Laging negative ang next ng nako. Di ba? Walang positive eh. Boss, ang po may pinakalapit na sigar dito. Sakit na po ng tiyan ko eh. Nakta! Diyan ka na tumae, hindi ka naaabot, gago. Walang positive eh. Laging negative lang yung next ng, di ba? Boss, panaling binigay mo sa chicks yung gupit. Thank you, ah. Anong chicks? Yung kagabi yung maganda. Ah! Nakta! Tangin na yung may kite! Hindi babae yun, gago. Walang negative, ano ba yun? Eh sa edad ko na itong 40 na po, wala po, ay mapusi husband. Tawag ko sa sarili ko mapusi husband kasi wala akong alam gawin sa bahay. Hindi ako marunong magkumpuni. Kung may katulad ako dito, ang ginagawa natin, pag may sira sa bahay, kukuha tayo ng contractor. Tama? Sila yung mag-aayos sa bahay. And ewan ko kung napansin nyo pag kumukuha tayo ng contractor. Parang lahat na nakukuha natin contractor, parang meron silang personal na problema dun sa huling gumawa. Napansin nyo ba kung paano sila mag-comment? Di ba? Parang kulang na rin, durugi nila yung pagkatao ng huling gumawa. Di ba? Ito nga po kasi yung problema dito, kuya. Tignan mo dito yung pag-ikot ko siya. Ha? Tignan ko nga, tignan ko. Nakka! Bobo yung gumawa nito, sir. May pagkatanga. Ano ba kayong baby yan? Ang ginagatas lang yan. Itong problema sa kwento na yan. Ako po yung huling gumawa. Ang ina, sa dami ng masasakit na sinabi niya, puta hindi ako umamin. Nakisakay na rin ako. Alam niyo, oo nga kuya, no? Parang gago eh, no? Alam mo, di YouTube lang eh. Maliit siguro titi niya. Wala akong puwet ng asawa, pare. Alam niyo ba na last year lang ako natuto magkabit ng gasol? Last year lang ako natuto magkabit ng gasol. Alam niyo paano natuto? Di ba yung mga naghahatid ng mga gasol, part ng service nila, na ikabit na yun, check for safety, bago ka na iiwan, di ba? Kasama yun. Isang araw, sabi nung nag-deliver sa akin ng gasol, sir, hindi ko makakabit yung gasol ng mga namamadali ako. Sabi ko sa kanya, puta, sino magkakabit ng gasol? Ano yung sabi niya sa akin? Bakit, sir? Hindi ka marunong magkabit ng gasol? Tangina men, sa tono ng pananalitaan niya at pagtingin niya sa akin, bilang isang lalaki, kailangan kong magsinungaling. Hindi ka marunong magkabit ng gasol. Marunong gago, binang gasol ko, tangina mo. Yapak ang puta. For some reason, unfair eh, pag bansot ka, tapos nagbubuhat ka ng gasol, para ka naman mind stroke, alam mo? Unfair pare. Wala rin po ako lisensya, hindi ako marunong mag-drive. Wala akong lisensya, hindi ako marunong mag-drive. May motor kami sa bahay. Ang ibig sabihin niya, misis ko po ang nag-drive ng motor. Yup, ako yung nakangkas. At ang gusto pa ng misis ko, pag nakangkas ako sa kanya, puta yung nakayakap. Wala nang mas nakakaya pa sa lalaki yung nakayakap at nakangkas sa misis niya. Alam mo yung mukha, hindi mo matatago yung mukha. Kaya lagi ako nag-helmet eh. Para mapagtakpan yung kahiyan. Kasi alam ko, ma-judge ako ng tao. Makikita ako ng mga tambay-tambay. Tang-inang lalaki to. Misis pa yung pinagdadrive ng motor. Di siguro marunong magkabit ng gasol yan. Mag-judge ka pare. At itong edad na to, kung kayo may mga anak,
kung kayo yung mga anak na baby, toddlers, enjoy every moment. Huwag niyo sayangin kada araw, especially kung mga lalaki. Dalawa po yung anak ng lalaki, hindi ko na sila malambing. Mga teenagers na. Di ba? Alam mo na miss ko? Kiss sa lips. Pwedeng makiss sa lips yung mga anak ko. Alam mo yun? Dati cute pa yun, nung bata sila, di ba? Dali mo sa mall, bigyan mo ng toy, na gusto mo yung toy mo anak. Yes, papa, kiss na papa. Ang ganda tignan, ang cute. Puta, pag ginawa ko yun ngayon, sa Uniqlo, di ba, na gusto mo yung pantalan ng anak. Yes, papa, kiss papa. Puta yung judgment na makukuha ko sa makakita sa akin, di ba makikita yun? Naka! Tanginang bansong na bakla to. Minong di edad pa yung biniktima. Nag-judge siya. Isa pa kanilis ko, pag baby yung mga anak mo, pag lalaki, di ba? Pwede mo pang ihilamos yung mukha mo sa titi nila. Nung walang judgment, di ba? Yung iniipon mo pa yung lambi. No judgment, pare. Takin na, di mo na pwedeng gawin yun ngayon. Takin na, masakit na sa mukha yung bulbul eh. Alam mo? And even at this age, kahit 40 pa lang ako, minsan, marami nakaka-relate dito, I'm sure may mga kaedad ako dito, mahuhuli mo na yung sarili mo na nagkukusot ng puting brief sa banyo. Hindi nyo kailangan umami, nakikita ko sa itsura nyo na parang, yep, that's me. Mahuhuli mo na. Kasi hindi ko pwedeng ilagay lang sa hamper nyo. Yung brief mo na may, alam nyo may igit? Igit? Familiar naman kasi sinasabi ko. Igit, alam mo yun, skid marks, alam mo yun, yellowish, brownish, very fine line dun sa brief, di ba? Kailangan kusudin mo muna yung bago mo lagay sa hamper. Kasi ma-judge ako ng pamilya ko eh. Yung misis ko, malalampasan ko pa, tingin ko eh. Alam mo yun, malay ko ba, akala ko utot lang eh. Pwede pa eh. Pero yung mga anak ko ang hindi ko matatakasan. Kasi alam ko, yung mga yan, ibabalik nila sa akin lahat ng masasakit na sinabi ko sa kanila nung bata sila, nung natais sila sa brief. Gaganti ang mga yan eh, di ba? Nice pa! Tumatandang paurong ah. Paang brief, pangsalo ng itlog, hindi pangsalo ng tae. Sasabihin ko na yun sa crush mo, alam mo yun? Speaking of utak, ewan ko lang ito yung makaka-relate or mag-agree kayo sa akin. Gano'ng maraming senior na yung ginawa natin sa isip natin tuwing nakakasabay natin sila sa magbayad ng bills o kaya sa pila. Okay, ako lang? Ayos na. Okay, diba? Kaya na yung mabupunta sa langit. Pero just hear me out. Di ba? Hear me out. At one point in our lives, nasabi natin to eh. Kahit sa utak lang natin nasabi natin, tang-inang senior yan. Kahit sa utak lang. Di ba? Mukhang nasa utak ni mama. Gusto ko yung tawa niya, di ba? Tang-inang senior yan. Alam mo yun? Ang haba ng pila, parang ikaw na. 132. 133. Tangina, abot kamay na eh. Ano mo yun? Tapos biglang, wait lang po sir. Senior muna. Tanginang senior yan. Diba? Ang akin lang naman, hindi lahat ng senior priority. Yan naman yung pinaglaban, hindi lahat ng senior priority. Kasi yung iba dyan, kunyari, uugod-ugod. Pero pag uwi niyan, kaya niya mag-tong it's 12 hours straight. Nagyo-josie pa yan. Ano mo yun? Tsaka sino unahin mo? Yung senior na yan, o ako, na natatae. Tangina, magkakala talaga ako dito, sabihin mo gawa. Diba, senior pare? Tsaka bakit gustong-gusto ng mga senior na mauna? Eh dapat sa edad nila na yan, yun na yung ayaw nilang naririnig na salita eh. Mauna? Lola, gusto nyo na pang mauna? Ayaw mo na tayo, bata to ah. Magtutongit pa to. Mauna ang future. Even the media. Media noon, makakatuwa. Ang TV natin noon, sexist. Napansin niyo ba? Sexist ang TV natin noon. Kapag babae yung biktima, anong pinapakita na picture sa TV? Maganda sila, debut, wedding picture, profile picture, ganda. Pero pag tayo mga lalaking biktima, utak kung ano lang yung available. Alam mo yung picture yung nagiinuman, pwede na yan, pwede na yan, pwede na yan. Bibilugan lang yan, bibilugan lang yan. Tapos gawin mong sepia. Hindi ngayon alam ng tao, puta siya ba yung biktima o siya yung suspect? Alam mo yan? Unfair eh, maaari. Kahit yung mga picture, napunta kayo sa mga burol. Sa mga burol, parang inisip ko, sino yung nag-decide kung ang picture na namatay yung gagamitin? Parang marami sa kanila pangit ng taste. Napansin nyo, yung mga
siya sa burol eh, di ba? Kasi mo, burol mo yun, tapos ginamit yung pangit mong picture, di ba? Shit, ba't yung picture ko na yan? Tangin ang pangit ko dyan, hindi ko nga ina-upload sa Facebook yan eh. Tapos lagi isang mo lang sa picture. Ba't di pwede may kasama? Ba't di picture niyo mag-asawa, di ba? Tilted do as part nga eh. Para yung pupunta sa langoy niyo, medyo may confusion ng konti, puta sino sa kanila namatay? May twist! Yung sabay-sabay namatay, massacre, trahedya, puta edit ko lang sa Photoshop, Avengers. Ano parang masaya yung kaluluwa, di ba? Alam mo, nakakatuwa ngayon sa internet, ang daming magiging sila Morgan Freeman, kaya nyo, ang ganda ng boses as narrators, Morgan Freeman, David Attenborough. Yung mga ganda ng boses pagdating sa Pilipinas, Gus Abelgas. Kapag naging narrator si Gus, isipin mo to si Gus Abelgas ang magkukwento ng buhay mo, inanarrate niya yung buhay mo. Sigurado ako wala ka na dito, gago. Hindi ka na namin kasama. Sa tingin mo, marinig mo si Gus Abelgas, sasabihin niya na uwi sa kasalan ang kanilang pagmamahalan. And they live happily ever after. Puta, happily ever after di mangyayari yun. Kapag si Gus Abelgas ang nagkwento ng buhay mo, gagamit siya ng mga salitang nakahandusay, 12 saksak, talahiban, wakwakang ari, wala na. Tayo hindi nga siya pwede mag-host sa mga events eh, di ba? And let's all welcome the newlyweds, Mr. and Mrs. De Los Santos. Wala nang buhay. Hindi pwede, pare. Shopee Lazada, online shopping, sarap no? Ewan ko napansin nyo ang dami mga nag-iiwan ng review na hindi nakakatulong sa buying decisions natin. Di ba nakakapikon? Wala namang kwenta yung mga review nila. Di ba? Mabait naman po si manang driver. Palangiti po siya. Huwag talagang wala akong pakialam kahit sa satanas pa yan. Sabihin mo, gumagana ba yung item? Yun ang point ng review. Kasi iba naman, akala nila lahat ng bagay tungkol sa kanila. Di ba? Makakita ko dyan, maganda po yung item. Gusto po ng dalawang anak ko, lagi po nila pinag-aawayan. Lalo na po yung bunso, may pagka-possessive kasi yun. Buti na yung kuya niya, mataas yung EQ, hindi siya pinapatulan. Bakit wala ka bang friends? Sa friends sinasabi yan, hindi yan iniiwan sa review. Pero kung entertaining lang naman ang gusto nyo, men, puntahan nyo yung mga sex toy shops. Sex toy shops, mga online sex toy shops, putya nyo dyan lahat ng denial. Alam mo yun? Maganda po yung item, discreet po yung packaging. Hindi naman po para sa akin to, I'm buying this for a friend. Oh Lord! Kung ayaw mo mag-judge, huwag ka mag-iwan ng review. Ganun na naman kasi yun eh. Gusto ko tuloy reply niya, alam mo yun? Alam mo, Desa_Advincula 426. Kung ayaw mo ma-judge, huwag ka mag-iwan ng review. Diba? Wala akong choice ngayon, kundi pumunta sa Facebook, hanapin yung pangalan na Desa_Advincula. Kasi gusto ko makita kung bagay ba sa mukha niya yung libog niya, alam mo yun? Mukhang kaya niya ngayon 9-inch na dildo. Mukhang kaya niya. Weird, man. Sino dito yung mga, palakpakan yung mga married na. May mga married couples ba tayo dito? Married. Matagal na ng relationship. Ilang years na kayong, bro? 20 years na kayong kasal? Ano together? Hindi pa kasal? So, labas muna kayo tayo. Para kasi nakakaisa tayo. Baka pwede ayusin natin sa natin kasi special recorded, yun? Nagmumukha kang tanga ano yun? Hindi. Pero 20 years together, pero married na 4. Mag-asawa ba talaga kayo? Or asawa ng asawa, tapos biglang nang-alaman, hindi na kayo. 20 years, alam mo mahirap na rin yan, 20 years. May tanong ako, mama, sa 20 years, saka sa mga babae dito na in a long-term relationship naka-experience na, kasi ako 20 years din ako. Totoo po ba, na kapag nagsisinungaling kami mga lalaki, or bullshit yung mga excuses namin, nararamdaman nyo? Yes! Totoo yun, no? Totoo yun, nararamdaman ng babae. Ano nung ginagawa niyo mga babae pag alam niyong bullshit yung mga excuse namin? Inuulit niyo lang yung sinasabi namin. Tama?
Eh, nalobat nga ako kaya hindi ako naka-reply. Nalubat nga ako kaya hindi ako naka-reply. Gago yung mga yan. May tinapos pa ang report kaya napa-OT. May tinapos pa ang report kaya napa-OT. Kristiyano po ako pero hindi ako naniniwala na may second coming. Yep, Kristiyano ako pero hindi naniniwala na may second coming. Kasi kung isipin mo, puta ilang taon na ba si Jesus? Di ba parang 1,000 years old na si Jesus? Tapos kaya niya pa rin mag-second coming? Ako nga, 40 pa lang minsan. Hirap-hirap na mag-second coming. Married for 20 years, nakakapag-second coming ka pa, sir? Nakakapag-second coming pa daw siya. Yeah, man. Ako po ewan ko lang bakit lagi kasing, lagi reklamo ng babae sa ating mga lalaki na parang, kayo mga lalaki kasi lalandi nyo. Very usual na line, di ba? Lalandi nyo mga lalaki. Pwede ko bang explain? Kasi kami mga lalaki, kung mapapansin nyo, meron po kami titi. At kung mapapansin nyo, titi, wala yung kamay at paa. Hindi niya kaya protektahan yung sarili niya pag may nagtatangkang tumikim sa kanyang iba. Ano bang ginagawa ng titi? Puta nakatayo lang yan eh. Hindi siya makapunch, hindi siya makakagay, di ba? No! Naungago ko sa 20 years na kami, sayang naman, no! Pero pag naisubukan ng iba, talagang kalimutan mo lahat, eh, no? Nalimutan mo ng mahal mo siya, eh. 20 years. Tsaka feeling ko walang introverted na titi. Walang introverted na titi. Parang lahat ng titi outgoing. Masaya lang, tara, labas tayo, mainit, basa, let's go! Diba? Walang malungkutin na titi. Pero wala nang mas pa-positive pa sa outlook ng buhay kundi ang titi. Sobrang motivated ng titi na yung mga lalaki. Kasi sa pagising pa namin sa umaga, yung titi namin nakatayo na eh. Ready to face the day, sir, let's go! Very motivated. Dahil na sobrang motivated ng titi ko, gusto ko siyang pangalanan. Pangalanan ko siya ng Brendon Labador, alam mo yun? Pareha silang bobo, pero ugatan. Ugatan pa. Sige, enjoy po tayo dyan. Okay mo dyan sa ano? Tumatukin ito tayo, nahan lang natin ang buwan ito. Masaya. Okay, lalari tayo ng konti. Hindi ko alam kung ako lang to. Observation ko lang to as a comedian. Pero baka meron din dito. Pag nakakita ako ng grupo ng bakla, ang i-imagine ko lang na pinagkukwentuhan nila titi. Pwedeng mali ako, I know. Pero yun talaga yun. Ano mo yun? Wala pa akong nakita grupo ng bakla na nagkukwento ng mga conspiracy theories. Diyos ko, bakla pa rin sa ancient aliens? Bakit pala tayo sa mga aliens? Malaki na yung titi ng mga aliens? Hindi pa rin eh, alam mo yun? Tsaka yung mga lalaki dito, yung mga pabrusko na lalaki, tigilan nyo na yung tinagtatawanan nyo yung mga transgender na mga nagpapaputo ng titi. Yung mga lalaki nagpaputo ng titi, huwag yung tawanan yung mga yan, men. Wala nang mas tatapang pa sa lalaking kaya magpaputol ng titi. Sinong pinakamatapang dito? Putang ina, sir, mukha kang matapang, paputo tayo titi, payag ka? Walang may kaya. Pero ang tanong ko talaga, saan napupunta yung pinutol na titi? Alam mo, tingin ko napupunta sa langit, alam mo yan? Nagiging angel yung mga titi, alam mo yan? Pero sila maliit na pakpak. Sila yung birds of heaven. Cute lang. Kaya ba sila simbahan na daming ibon? Akala niya ibon yun? Mga kaluluwang titi yun. Pinabalik lang ni God kasi meron pa sila mission sa earth. Diba? Kaya yung mga simbahan natin, yung mga nakikita yung ibon, Maya. Diba? Brown, maliit. Very Pinoy. Pinoy na Pinoy ba? Minsan nagpa-perform ako sa Manila sa PGC. Alam mo naman sa PGC, medyo maraming mga hatis dyan, mga gandang babae, di ba? Kwento ko lang po sa inyo. BGC, naglalakad ako, may nakita akong gandang babae. Hindi ko talaga napigilin yung sarili ko, napatitigo ako ng matagal. Natitigaw ko. Ano mo paglampas niya, ang sabi niyo sa akin? Ano ba yan? Tingin pa lang para ka nang hinuhubaran? Yeah. Na-offend ako. Sabi ko sa kanya, Ma'am, sa tingin mo yung tingin ko na yun, hinubaran lang kita? Gagong dami na nangyari.
nangyari. Nag-sex tayo sa beach, dalawa na anak natin. Nanay ko, dinededicate ko to special nito sa nanay ko kasi si nanay ko, hinayaan niya ako mag-wander. Hinayaan niya ako umakit ng bundok, saktan, maligo ng dagat, malunod. Basically, wala siyang pakialam sa akin, kaya ako ganito. Siya yung reason ko ba ito stand-up comedian. Ang weird lang eh. Dami makasabihin ng nanay. Paborito nila sabi ng nanay ko sa akin lagi, ang arte ko sa pagkain. Minsan, susubo ko na lang, bibigay ko pa sa inyo. Ang gandang kasabihan. Pero hindi lahat ng nanay pwedeng sabihin niya. Susubo na lang, ibibigay pa sa inyo, di ba? Especially pag ang nanay mo, prostitute. Isusubo na lang ibibigay. Ma! Ba't inuyo ko pa dito sa bahay yan? Ay, nakakadiri, laking titi niya, no? Super eh. Lagi pa sinasabi ng nanay ko, pag may nanal ka sa ulo, ikaw ay matalino. Meron po akong 10 nanal sa ulo. Yup, so naniniwala ako na hindi siya totoo. Alam mo yan? Kasi yun lang, makulit eh. Labas ng labas kung saan parte ng katawan natin, tapos tayo mga tao, bigay tayo ng bigay ng dahilan kung ba't sila nandiyan. Sabi nila, may nanal ka sa batok, ikaw ay habulin. Meron kang weird na nanal sa mukha, uy, gago, good luck to. Oo, good luck sa'yo, puta, ang laki niyan. At na birth certificate na lang, may sariling buhay na yan. Magbabayad kayo ng buwis, alam mo yan? Parang tumitibok-tibok pa eh. Tsaka siguro sobrang hirap namin noon. Yung nanay ko, alam mo yung kapatid ko nagkaroon ng hika, asma, alam mo pinanggamot niya? Utang butiki. Totoo, butiki. Men, hindi ko alam kung anong ginawa ng nanay ko. Dinuro, pinakain, pinainom, hindi ko alam. Basta alam ko isang beses na tanggal ka agad yung hika ng kapatid ko. Tanggal agad. Eh puta, ikaw ko nang pakain ng butiki, uulit ka pa ba? Bobo ka ba? O lang parang hinihiga ka naman, gusto pa ng butiki, ay hindi na mo nga! Super clear ng lungs! Butiki? Kung yung pinaggamot natin sa COVID, puta hindi na sa akin 2 years. Alam mo yun? Kahit virus natakot dyan eh. Hindi ko alam kung paano ako pinalakan ng nanay ko, pero isang naalam ko, upal yung magulang ko ng bata ko. Batang 90s, pero dito, batang 90s, palakpakan. Yan mismo, upal yung magulang natin ng bata tayo. Bakit ka? Nung bata tayo, lahat ng gusto natin, bawal. Pero lahat ng ayaw mo, puwersahan. Matulog ng tanghali. Uminom ng gamot. Kumain ng gulay. Ayaw natin yan ng bata tayo. Kaya ng bata po, ako lang yung pangarap ko, magpanggap na sinasaniban. Para lang legal kong murahin yung magulang ko. Di ba nagmumura yung mga sinasaniban? Demonyo ka, lumayo ka, sa katawan ng anak ko. Ulul, putang ina mo, hindi mo rin maingin ng tumama. Fuck you. Gusto mo umalis sa pusonak mo? Gusto mo, ha? Itapon mo lahat ng gulay sa ref. Okay, so bago ako tuloy-tuloy, napapansin ko, may mga first time na nakanood sa dito. I always get this from audience in Manila. Yan yung comedian na lagi Red Yung Eyes. I always get that all the time. Yan yung comedian Red Yung Eyes. So bago tayo magtuloy-tuloy, just to clear the air, para walang awkwardness, diba? Yung pamumula mo ng mata ko, hindi po allergy yan. Drugs talaga yan. Okay na? Mabuti naman kung ganun. At least walang judgment. Pero believe it or not, I supported the drug war. Duterte's drug war, I supported the drug war by buying more drugs. Kasi iba sa atin, daldal lang ng daldal. Masama ang droga. Takin, hindi ka naman nakakatulong, daldal ka lang ng daldal. Ako, nababawasan ko yung supply. Takin, kaya sa mapunta sa kabataan yan, puta ako na! Sakripisyo ko sarili ko para sa bayan. Kabataan, mag-aasa ng bayan yan eh. Ganda ng pagkaka-justify ko sa pagdodroga ko, no? Ay, dito pala si Vice, sorry. May saktina na ako nito, Di ba, pare? Ito, panahon ni Duterte, konting politics, kwentuhan lang. Yung panahon ni Duterte, bumaba ang unemployment rate, which is true. Bumaba ang unemployment rate from 7.1, I think we're down to 6.7, parang ganun. Malaking improvement ng bansa yan. Di ba? Unemployment rate. Pero paano kung hindi
ibababa ang unemployment rate natin noon, eh, puta, pinapatay niya na lahat ng unemployed. Alam mo yan? Pangilil ba nasa kulungan nagsusumba? Alam mo yun? Tanginang yan. Kung alam ko na lang masasayaw sa kulungan, di sana ako mag-shabu. Masama ang shabu. Pero hindi nga ako sumasayaw sa Christmas party. Hindi mo siya butuan, eh. I'm a weed smoker. Aminin ko na, okay? I'm a weed smoker. Doon lang tayo sa good drugs. Doon lang tayo sa good drugs, okay? Not promoting it, but I want to ask, sino po dito nag-smoke ng weed? Parang tatlo lang, ah. Ang maling tandaan, alam mo yun? Isa doon, dalawa doon sa likod. Pero alam mo yun, ayun sila sa medicine. Parang okay naman siya. Ito ang problema sa weed. Kasi kung nagmamask tayo ng pandemic, alam mo bang hindi ako tumigil sa pagsuot ng mask? Nakamask pa rin ako. Kasi kami mga sabog sa weed, minsan umingiti kami ng walang dahilan eh. Alam mo yun? Inaamit ko. Alam mo saan ako madalas abutan yan? Puta sa jeep. Kung saan lahat ng tao magkatapat. Alam mo yun? Paano ko i-explain doon sa katapat ng lalaki? Bakit siya giningitian? Alam mo yun? Saan siya ano pa rin? Love lang eh. Love lang. Diba? Sabi nila, yes to God, no to drugs. Yes to God, no to drugs. Mali, dapat yes to God, yes to drugs. Tangina, paano kung makikita si God kung di ka magda-drugs? Di ba kaya ang dami mga drug addicts bigla nagiging solid Christian na? Ito pa lagi nyo yung sinasabi ng mga weed smokers, ha? God smoke weed. God smoke weed. Oo nga naman. With the perfect creation na meron tayo sa paligid natin, probably God smoke weed. I'm a weed fan, pero kailangan ko mag-disagree. Kasi kung tumingin ka sa paligid, may evidence na hindi. May signs. Kahit sa Jeep. Ano nakalagay sa Jeep? God never sleeps. Pangina, hindi weed yan, gaga. Nagsasyabu si God. Hindi siya natutulog. Pero ano dapat pinagsasyabu ko sino? Yung mga driver natin ng yellow Jeep. Pangina, yung mga driver natin ng yellow Jeep, kung kailan ka namamadali, doon sila bumabati lalo. Alam mo yung parang kulang na lang lahat ng kanto, hintuan. Parang yellow Jeep yan, di ba? Ito kulang lang magbahay-bahay. Alam mo yun, SM. Ang ina mo, nakita mo naglalaba ako, SM, gago. Bilisan mo na, maliliit niya yung mga sakay mo. Ito, konting kwentuhan natin sa ulang ko po. May ongoing battle naman lang talaga ang weed. May usapang weed na noon pa. Sabi nila, ang Olonga po, Sin City. Sex, drugs, and rock and roll ng Pilipinas. Have you heard this? Yeah. Sex, drugs, and rock and roll. Some people, hindi nila gusto yan. Some people, proud doon. Kasi totoo eh. Sex, drugs, rock and roll. Kasi this is the only city used to be led by leaders named Dick and Bong. Hindi ba rock and roll nun? So mga hindi nakakalam, baka hindi nyo alam, Bong is smoking paraphernalia, water bomb for weed. Pwede na kayo tumawa. Dick and Bong. Sobrang rock and roll. Pero back in 2013 election, pinagbawal ang bong sa Olongapo. Pinagbawal ang bong sa Olongapo. Pinalitan siya ng joint. Joint na lang daw. Kasi Rolling Paulino na yung nauso. Roll na lang yan, pare. Roll na lang yan. Kaya iniisip ko, bakit lagi nag-aaway pa yung mga yan, di ba? Bakit away kayo ng away? Bakit hindi na lang natin pag-combine? Let's meet halfway para ma-attain natin yung peace and prosperity ng Olongapo City. Bakit hindi? Pag-combine natin. Pagsamahin natin yung joint at bong. Jong? Yeah! Anyone named Jong? Well, you might be the answer, sir. You might be the answer. Okay, ayoko ma-off yung iba dito. Baka sabihin nyo, ay, tama ng political campaign lang pala. Ayos, stand-up comedy yan. Chill. Doon talaga papunta yung joke eh. Anong gagawin ko? Na-imagine nyo ba, pagtugtungin natin yung bong at joint, marinig ba yung salitang Arnold? Hindi naman nag-rhyme. Bong
Doon lang talaga pupunta yung joke. Iniwala ko sinabi ng Jose Rizal ngayon, araw ng mga bayani. Pero sinabi ng Jose Rizal ngayon, tamang droga sa tamang trabaho. Narinig niyo na ba yun? Oo, hindi. Gawa-gawa ko lang yun eh. Siyempre. Ano, kaisip din kayo? Muna lang sa mga imatanga na ba yun? Pero ang ganda eh. Tamang droga sa tamang trabaho. Halimbawa, ikaw ay isang rescuer at trabaho mong magligtas ng kapwa sa araw ng kalamidad. Putang ina, yan dapat yung pinagsasyapo. Ewan ko lang kung di zero accident yung bayan nyo, di ba? O rescuer, ay yung bagyo, puta, malakas daw yan. Pag siya po yung mga yan, putang ina, tara! Oh! Ang ina, gusto kong tumulong sa kapwa. Ayoko may mamatay. May resuscitate, may sasagipin pa ka dyan. Bitin na. O kain muna kayo mga rescuer, puta, hindi namin trip kumain. Tamang drogas, tamang trabaho, sabay-sabay. Sabay-sabay. Woo! Mahirap na. Natamay pa kami sa'yo, gago. Ikaw na lang sa kulungan. Pero dapat ang pinag-uwi, kung sa trabaho lang, putain na, Vice Mayor, pag nanalo ka, yung mga government employees sa munisipyo, para matutong umiti, alam mo yun? Parang pag pumunta ka doon, parang mula kang point ng tao ka doon. Nag-enjoy ako sa inyo. Pero ito, ako proud po akong mahirap. Proud na mahirap. Kahit gabi, palakpakan naman. Meron po mga proud na mahirap dito. So please, huwag kayo mahiyak. Huwag kayo mahiyak. Mag-proud kayo ngayon. Proud ako mahirap. Mahirap lang yung bakit. Kasi ang daling i-maintain. Maging tamad ka lang, huwag kang maharap, nandiyan ka lang talagang hayop ka. Alam mo yun? Hindi ka mag-i-improve. Alam mo yun? Just chillin pare. No pressure. No pressure. Minsan sa stand-up na ginagawa ko, may mga kliyente ako lalakas magbigay ng TF. Yung kasi binabalik ko talaga, hindi bawasan nyo yan, sir. May lifestyle ako mini-maintain eh. Bakit yung mga saktong pang-wow-ulam lang, alam mo yun? Pero growing up, pag mahirap ka, marami tayong kinaiingitan eh. Marami tayong kinaiingitan, tama? Alam mo yung specific na senaryo ko naiingit? Sa mga mayayaman, kasi yung mayayaman, kumakain ng sabay-sabay. Very formal sa lamesa, kompleto, ang pamilya, yung lamesa makulay, go, glow and grow. Alam mo yun? Bilang isang tatay, may karapatan ka makipag-small talk sa anak mo eh. Bagay eh, di ba? So how's your school, Miguel? Are you studying well, Miguel? Bagay eh. Samantalang tayo may hirap, kumakain lang tayo ng sabay-sabay para magkasya yung ulam. Hindi ka pwede magpakul pag mahirap ka, di ba? O kain na, sabay-sabay na, para magkasya yung ulam. Hindi, sige, later na ako pa. Gago, gutom ka later. Later na ako pa. Kaya alam ko, mayaman na naka-invento ng luto na itlog na sunny side up. Mayaman na naka-invento niyan kasi hindi may isip na mahirap yan. Tangina mo isang piraso na nga lang itlog, sinanay side up mo pa. Paano magkakasya sa atin yan? Di ba? Kaninin pula, kaninin puti. Tsaka mayaman lang pwede mag-crave ng tuyo. Ikaw pwede mag-crave ng tuyo. Pag mahirap ka, huwag mo subukan para kang tanga. Kasi mayaman ba, gosh, nag-crave ako ng tuyo. Mahirap ka, gagawin mo yung gosh, nag-crave ako ng tuyo. Tangina mo to yung ulam natin kagabi! Panggap kang hayop ka, alam mo yun? Ibang-iba yung behavior kasi natin mahihirap, especially ito sa restaurant. Close to payday, bagong sahod, iba yung galing natin mahihirap. Pag bagong sahod ang mahirap sa resto, ganti, waiter lang ka dito. Gusto ko yung service mo, itong tip ko sa'yo 500. Sa'yo lang yan. Bagong sahod. Pero pag close to payday na mahirap, waiter lang ka dito. Naalala mo yung 500? Pwede pahiram muna, puta ka lang magutong na ako eh. Iba eh, di ba? Tsaka mayayaman. The more na naglalagay kayo ng bagay sa damit nyo, mas lalo kayo nagiging elegante. Mayaman naglagay ng bulakot sa damit. Ano tawag nyo dyan? Corsage. Ang ganda. Subukan mong gawin yan sa damit mong mahirap. Tangina, kawawa ka sa kapwa mong mahirap. Di ba? Knock ng puta, oh! Si Maki Boy, oh! Ay bulaklak sa damit, oh!
Uusgan ka, pare. Tsaka parang ang unfair lang na bakit itong mga sosyal at mayayaman lang iba mga acronyms na expressions para sa kanila lang bagay. IKR, OMG, OTW, di ba? Parang, ba't sila lang? Dapat tayo may hirap meron din, mga pang-squammy level, di ba? Para fair, di ba? Mga tipong PEKN. PEKN. Pa-MP ka naman. TMP. Takbo, may para! NNPJ. Nakalaya na pala si Jomar. Parang fair, parang lugi. Yan ang yun. Sa kung naalala nyo ng 90s, kung nanood pa kayo ng TV ng 90s, tayo namin, lagi nilang nakikita natin, mahirap lang ang nakakapulot ng milyones tapos sinusulit. Mahirap lang ang nakakapulot ng milyones tapos sinusulit. Alam mo yun, makimisda, magsasaka, mag-try, as the guard. Di ba? Minsan naisip ko, ano sinasabi ni God sa mga to eh? Di ba? Ina. Dasal ka ng dasal na kailangan pambayad ng kamilyar ng lupa. Ngayon binigay ko na, sinuli mo, bobo! I work in mysterious ways nga eh. Bobo! Laging mahirap lang, men, ang nagbabalik. Wala pa akong nakitang mayaman, nakapulot ng bilyones, tapos sinuli. Wala pa, men. Tangina si VP Sara hanggang ngayon, hindi pa rin binabalik. Talaga, yung hawak dito, BBM? Sino gumawa kay BBM? Taas ang kamay! Wala, joke lang. Hayaan nyo lang, kim-kimin nyo yung sakit, yung mali na desisyon na ginawa nyo sa buhay nyo. Nagkamay pa kami! Nagbabago rin Pilipinas. Speaking of Pilipinas, pare, bukod sa politika, ang problema sa Pilipinas wala tayong sariling identity. Wala tayong sariling identity. Pansinin mo mga pangalan natin. Pang first world. Pero wala kang makikita taga first world na gumagamit ng Filipino names. Wala ka marinig na Elpidio Smith, Bayani Williamson. Walang ganun. Pero tayo mga Pinoy, puta grabe tayo gumamit ng pangalan, di ba? John Trevor Manlangit. Christoph Jefferson Capistrano. Alam mo yan? Mga pure native Pinoy ito mga ito. Alam mo mukhang aliping sa gigilid? Trevor, Christoph, fuck you, ibagay mo sa mukha. Huwag na tayo lumayo. Ako tunay ko pong pangalan, Mark Chevy Navares. Chevy, bagay ba? Hindi! Apparently, lolo ko, kaya yung pangalan ng Chevy, para doon pagtanda ko, magkaroon ako sarili kong sasakyan na Chevrolet. Sana binagay niya sa estado ng buhay. Alam mo yun? Kasi sitwasyon ko ngayon, mas bagay na pangalan sa akin, Mark Mio Navares. Yun ay afford ko. Mas accurate pa dyan, Mark Mio second hand Navares. Diba? Nauusong pangalan to ha. Sino dito may kilalang pangalan Lord? Lord? Mga kaibigan ko yun, mga usong pangalan niya sa mga anak nila. Lord Martin, Lord Matthew, Gaylord. Na parang ang gandang pangalan ng Lord. Gusto ko rin sa mga anak ko yan. Kaya lang, bago mo pangalanan yung anak mo na Lord, isipin mo muna to. Anong sasabihin sa'yo ng tao? Pag yung anak mong si Lord, puta na wala sa mall. Lord? Lord, nakita niyo si Lord? Tangina yung makakita sa'yo, ma-judge ka talaga. Alam mo yun, tangina yan, ang napapala ng kakasimba. Ang inag-religion yan, masama talaga yan eh. Even girls, huwag kayo mag-boyfriend ng pangalang Lord. Sige mo nag-aaway kayo sa public place, sa phone, di ba? Tangina mo, Lord! May sexy time din ko yan, syempre, di ba? Say my name, baby. Say my name. Oh my God, puta, sino si God? Gago ka, Lord, ang pangalan ko, taksil ka, ngayot ka. Ba, joke lang kayo, napalaman si Lord, mahirap na, baka ito, oh. Mahirap na, baka singilin tayo. Hindi lang yung mga names nagbabago ngayon dahil sa social media. Kung mapapansin nyo, words are changing. Words are changing. Di ba? May mga words tayo noon na ginagamit, pero ngayon hindi natin ginagamit. For example, yung word na pek-pek shorts.
Hindi natin ginagamit niya ngayon. Ang tawag natin siya ngayon, TikTok shorts. Kasi doon natin siya nakikita, tama? Noon, ang tawag natin, tambay, palamunin, walang ambag sa bayan. Anong tawag natin dyan ngayon? Vloggers. Nag-evolve na. Tsaka maraming big words noon na sobrang common na lang ngayon, ha? Big words noon, common na lang ngayon. For example, yung word na, ano kung, cringe. Cringe. Nagkalat yun sa internet, di ba? Samantalang yung kahit English teacher natin, hindi alam yung word na yan. Cringe? Ma'am, excuse me po, ano bibig sa word na ito? Cringe? Oh, that's an excellent question. That's your homework. Tsaka yung pinaka-favorito ko sa lahat na word, awkward. Punta dati sa spelling bee contest, mahirap na yan. May W yan eh. Di ba? Pero ngayon, kahit tricycle driver, alam niya ang word na yan. Nagbayad ka ng buo, hinihintay mo yung sukli. Hinihintay niya kung kukunin mo yung sukli. Awkward! Pero may laban na salita, men. Ewan kung familiar kayo dito. Familiar kayo. Flip top, mga battle rapper, familiar? Noon, kung napapanood niyo yung flip top, unang nood ko sa flip top, tuwan-tuwa ako. Kasi sabi ko, ang galing nito, labanan ng salita. Labanan ng salita. Alam mo yun? So, yung flip top na, okay pa sa simula eh. Tolerable pa eh. Pero habang tumatagal, pa-dark ng pa-dark, yung mga sinasabi nila. Sa simula, okay pa eh. Tolerable na. Yung poodle mo, i-adobo ko. Okay, tolerable. Pero habang tumatagal, pa-dark na pa-dark, may involved na nakantutan, nanay mo. Sinasabi nila to ha, hoy gago, kakantutin ko yung nanay mo. Punta nga na yung rapper yung nagsabi, hindi ako kinukwento ko lang, kanina tingin na attachment, tanda ko lang, ako pa yung pastos ha. Nagsishare na nga yung tao eh. Pero sinasabi nila yan, gano'n ka ka-desperate? Ba't ka nag-end up sa ganong klaseng rebuttal? Mangangantot ka ng nanay ng iba. Ang tagal ko lang nanonood ng flip top noon, wala pa ako nakikitang poking rapper. Tapos I'm assuming pangit yung nanay nila. Tapos kakantutin mo, ang dark pare. Tsaka ang flip top para lang yan sa mga buo ang loob. Hindi yan para sa lahat. Kasi hindi lang tayo, willing ipakantot yung malan sa boys. May nagyaya nga sa akin, stand-up comedian ka, try mo yung flip top, parang parehas lang. Ayoko, gago, kakantutin mo si mama eh. Tsaka flip topper lang yung kayang manalo sa kahit anong klaseng debate, kahit anong Senate, Congress debate pa yan. Kayang manalo yung mga rapper na yan, men. I think it's not necessary to ban political dynasty in this country because it's clearly stated in the Black's Law Dictionary that everyone has the right to public service. Therefore, banning political dynasty is ambiguous. Senator, pakinggan mo to. Kakantutin ko yung nanay.